Malamig ang semento. Ito ang unang naramdaman ni Annalisa habang pilit niyang iminumulat ang mga mata. Malabo pa ang paningin niya. Pero ang amoy sa lugar na to ay sapat na para magising ang kanyang diwa. Gising na ang palaka. Isang bariton at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napabalikwas si Annalisa. Doon lang niya na-realize na nakatali ang mga kamay niya sa likod ng isang silya. Sa harap niya, nakatayo si Kiko. Ang lalaking walang puso. Ang mafia boss na kayang magpabagsak ng kahit na sino sa isang pitik lamang ng daliri. Matangkad, malapad ang balikat, at may mga matang kulay abo na tila kayang butasin ang kaluluwa mo sa talim ng tingin. Nakasuot ito ng itim na turtleneck at suit jacket na kahit madilim sa lumang warehouse, halatang gawa sa pinakamahal na tela. Sino ka? Bakit ako nandito? Pilit ang tapang ni Annalisa. Kahit nanginginig ang tuhod, hindi siya papayag na makitang umiiyak. Lumaki siya sa hirap, nakipag-agawan ng pwesto sa palengke para lang makatinda ng kangkong at lumalaban sa buhay. Hindi siya basta-basta susuko. Humakbang palapit si Kiko. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa sahig ay parang hatol ng kamatayan. You crossed the line, Annalisa. Pinakailaman mo ang transaksyon ko sa pier. Dahil sa pag-iiskandalo mo, nawalan ako ng 50 milyong piso. Nanlaki ang mata ni Annalisa. Hoy, Mr. Suplado, paanong hindi ako mag-iiskandalo? Eh yung tauhan mo, muntik nang masagasaan ng kariton ko. Yung kangkong ko nadurog, puhunan ko yun. Bahagyang kumunot ang noo ni Kiko. Sa buong buhay niya, walang nangahas na tawagin siyang Mr. Suplado. Lahat ay lumuluhod, nagmamakaawa, o kaya naman nawawalan ng malay sa takot. Pero ang babaeng to, magulo ang buhok, may mantsa ng putik ang lumang t-shirt, pero ang talim ng dila ay parang itak. I don't care about your vegetables. Malamig na sagot ni Kiko. Kumuha siya ng isang kutsilyo mula sa lamesa at dahan-dahang nilaro ito sa harap ng mukha ni Annalisa. I don't leave witnesses and I don't forgive debts. This is the end of the line for you. Lumapit ang mukha ni Kiko kay Annalisa. Dahil maayos naman ang mood ko ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. How do you want to die? Gusto mo bang barilin kita sa pagitan ng mga mata? O mas gusto mo bang laslasin ko ang leeg mo at panoorin kang maubusan ng dugo? Sa puntong yon, parang tumigil ang mundo ni Annalisa. Mamamatay na siya, totoo na to. Ang 30 taon niyang pagtitipid, ang pangarap niyang makabili ng sariling pwesto sa palengke, at ang inaasam niyang makatikim ng bonggang bakasyon, lahat iyon ay maglalaho. Pero may isang bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na mas masakit pa sa bala o kutsilyo. Napayuko siya at huminga ng malalim. Ang takot sa mukha niya napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Mr. Kiko. Choose now. Tumingala si Annalisa, diretso sa mga mata ng mafia boss. Kung mamamatay man ako, sige tanggap ko na. Wala naman akong pambayad sa 50 milyon mo kahit magbenta pa ako ng kidney. Pero bago mo naman ako tuluyan, pwede bang humiling ng huling request? A last meal? A prayer? Make it quick. Umiling si Annalisa. May bahid ng pamumula sa kanyang pisngi. Hindi pagkain. I mean, hindi literal na pagkain. Lumapit palalo si Kiko. Curious sa kung anong sasabihin ng kakaibang babaeng ito. Speak. 30 years na ako sa mundong to, Kiko. 30 years akong nagpakabait, nagtrabaho at nag-alaga sa pamilya ko, pero sa loob ng 3 dekada na yun, hindi ko man lang naranasan ng langit. Sabi ni Annalisa na parang magtatalumpati sa harap ng klase. Anong langit ang pinagsasasabi mo? Berhen pa ako. Biglang sigaw ni Annalisa na ikinabigla ni Kiko, kaya napaurong ito ng isang hakbang. 30 years na akong pure. Hindi ko man lang naranasan kung paano ang maikis ng bongga o ang makakita ng tunay na hotdog. Napatitig si Kiko sa kanya, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Anong connect niyan sa kamatayan mo? Simple lang, bago mo ko patayin, baka naman pwedeng matikman ko muna yung good size mo. Kasi naman kung mamamatay na lang din ako, gusto ko namang baunin sa kabilang buhay na
Hindi ako pumanaw na walang alam. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Annalisa. Hindi dahil sa takot na mamatay, kundi dahil sa panghihinayang sa 30 taon niyang pagiging inosente. Seryoso nga, Kiko. Tingnan mo yung katawan mo, yung abs mo na bakat sa damit, yung aura mo. Siguradong quality yung sayo. Isang beses lang. Sige na, tapos barilin mo na ako. O kaya, i-chop-chop mo na ako. Okay lang, promise. Nabitiwan ni Kiko ang kutsilyong hawak. Ang heartless mafia boss na kinatatakutan ng lahat. Literal na napa-facepalm. Hindi niya alam kung matatawa siya, magagalit o tatawag ng mental hospital. Are you hitting on your executioner? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiko. Nagbabaka sakali lang, sagot ni Annalisa habang pilit na iwinawagayway ang nakataling mga kamay. Isipin mo na lang, charity work to. Isang huling tulong sa kapwa-tao. Kaysa naman mamatay akong bitbit ang curiosity na to. Baka maging multo pa ako't sundan kagabi-gabi para lang makisilip. Tumingin si Kiko sa kisame ng warehouse. Humihingi ng pasensya sa kung sino mang santo ang nakikinig. Tumingin siya ulit kay Annalisa na ngayon, nakanguso at tila naghihintay ng approval. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Kiko ang init na umaakyat sa kanyang leeg patungo sa kanyang mga pisngi. You are insane, bulong ni Kiko. Insane akong insane. Pero please, kahit tikim lang, I promise, hindi ako maingay. Pakiusap pa ni Annalisa. Dito nagsimula ang laro. Akala ni Annalisa, katapusan na niya. Pero hindi niya alam, ang hiling niyang iyon ang magiging mitya ng isang gulo na mas malala pa sa barilan at habulan. Ang gulo sa puso ni Kiko na pilit itinatago at ang kakaibang tapang ni Annalisa. Dahil sa hirit ni Annalisa, hindi siya binaril ni Kiko. Sa halip, kinaladkad siya nito palabas ng warehouse at isinakay sa isang itim na SUV. Pero hindi ito ang simulang gulong pinasok niya. Ito ang simula ng impyerno ni Kiko sa kamay ng isang babaeng walang preno ang dila. Ang mansyon ni Kiko ay mukhang museum ng mga mamahaling gamit na bawal hawakan. Pero si Annalisa, pagkapasok pa lang, nakataas na agad ang kilay habang pinagmamasdan ang dambuhalang chandelier. Mr. Kiko, mahirap linisin yan. Kapag nabagsakan ka niyan, malaki ang bubukol sa ulo mo. Komento ni Annalisa habang hila-hila siya ni Jopet na kanang kamay ni Kiko na kanina pa pinipigilan ng tawa. Tumahimik ka, Annalisa. Isang salita mo pa tungkol sa hotdog. Ipapakain talaga kita sa mga alaga ko. Banta ni Kiko na hindi man lang lumingon. Diretso ito sa kanyang opisina na parang isang haring bad trip. Jopet, ituro mo sa kanyang silid niya. Mula ngayon, siya na ang mag-aasikaso ng lahat ng personal kong gamit. Isang mali kaltas sa utang, isang reklamo, dagdag taon sa serbisyo. Huling utos ni Kiko bago ibalibag ang pinto. Kinabukasan, imbis na matakot, maagang gumising si Annalisa. Nakasuot siya ng oversized na t-shirt at cycling shorts habang abala sa kusina. Eksaktong alas 7 nang bumaba si Kiko. Nakasuot lang ito ng silk na pajama pants. At gulo-gulo pa ang buhok nito. Isang imahe na muntik nang magpabagsak sa hawak na sandok ni Annalisa. Good morning, boss. Breakfast is served. Masayang bati ni Annalisa. Umupo si Kiko sa dulo ng mahabang lamesa. Mukhang kulang pa sa tulog. Anong niluto mo? Sana naman hindi kangkong. Specialty ko to. Inilapag niya ang plato sa harap ni Kiko. Napatitig si Kiko sa plato. May 3 piraso ng dambuhalang hotdog na nakahiwa ng hugis puso sa gitna ng maraming itlog. Annalisa, ano to? Hotdog po. Sabi mo kasi kagabi bawal kong pag-usapan kaya niluto ko na lang para diretso kain na. Inosenteng sagot ni Annalisa habang nagpupunas ng kamay sa apron. Masarap yan, boss. Tender, juicy. Parang ikaw, mukhang matigas sa labas pero juicy sa loob. Napatigil sa pag-inom ng kape si Jopet na nasa kabilang gilid lamang. Napayuko ito at biglang umubo para itago ang halakhak. Get out! Gigil na sabi ni Kiko. Hindi mo pa naman natitikman. Huwag kang judgmental, boss Kiko. Masarap ang pagkakahalo ko dyan. Parang yung nararamdaman ko nang makita ko yung abs mo kanina habang bumababa ka sa hagdan. Annalisa!
Sigaw ni Kiko na nagpaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Opo, heto na, lalabas na. High blood ka agad, kaya ka tumatanda ng maaga eh. Bitbitang sandok, mabilis na tumakbo si Annalisa pabalik sa quarters niya. Pero bago siya tuluyang mawala, sumilip muna siya. Pero seryoso boss, bagay sa iyong walang damit. Next time, huwag ka na rin magpajama. Lumipas ang ilang araw na sinusubukan ni Kiko na iwasan si Annalisa. Pero paano mo iiwasan ang isang bagyong laging nandoon sa bawat kanto ng bahay mo? Isang hapon, nakita ni Kiko si Annalisa sa garden. Akala niya naglilinis ito, pero laking gulat niya nang makitang kinakausap nito ang dalawang pating niya sa dambuhalang aquarium. Alam niyo mga bes, si Boss Kiko parang kayo rin. Mukhang kakain ng tao pero deep inside, baka gusto lang din niya ng lambing. O baka naman, kailangan niya lang ng jowa na kasing ganda ko. Bulong ni Annalisa sa mga isda. Nakasilip si Kiko mula sa veranda. Napansin niya ang malambot na ekspresyon sa mukha ni Annalisa. Sa kabila ng kadaldalan nito, nakita niya kung paano ito mag-alaga sa mga gamit niya na parang sarili nitong pag-aari. Kahit ang mga tauhan ni Kiko na dati puro baril ang hawak, ngayon ay tinuturuan ni Annalisa kung paano mag-ayos ng bulaklak. Jopet? Tawag ni Kiko sa kanang kamay niya. Po, boss. Bakit parang maingay na ang mansyon ko? Kasi po simula nang dumating si Annalisa, hindi na tayo mukhang nasa burol gabi-gabi. At saka ang galing niyang magluto. Napailing si Kiko. May kung anong kakaibang pakiramdam ang humahaplos sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Lumipas pa ang ilang araw, umuwing sugatan si Kiko. May daplis ng bala ang kanyang braso. Habang pilit niyang ginagamot ang sarili sa opisina, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Annalisa na may dalang first aid kit at mukhang handang makipag-away. Labas, utos ni Kiko. Hindi ako lalabas. Kita mo nang duguan ka, ang sungit mo pa. Bulyaw ni Annalisa. Walang takot na lumapit ang dalaga at hinawakan ng braso ni Kiko. Akin na yan. I said stay away, Annalisa. Panganib ang buhay ko. Di ka dapat nakikialam dito. Tumingin ng diretso si Annalisa sa mga mata ni Kiko. Nawala ang mapagbiro nitong aura. Kahit mafia boss ka pa, tao ka pa rin. Sasaktan ka rin at hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang mag-isa kang nagtitiis sa sakit. Sa lapit ng mukha nila, naramdaman ni Kiko ang init ng hininga ni Annalisa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng heartless na boss. Dahan-dahang inangat ni Annalisa ang kamay niya para haplusin ang pisngi ni Kiko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mabait ka talaga, tinatago mo lang. Napapikit si Kiko. Sa loob ng ilang segundo, nakalimutan niya ang mga kaaway. Annalisa, ano yun boss? Ang daldal mo pa rin. Bulong ni Kiko, pero sa pagkakataong to, hindi niya inilayo ang mukha niya. Inabot niya ang batok ni Annalisa at dahan-dahang inilapit ang kanyang labi. Pero bago pa magdampi ang kanilang mga labi, biglang nagsalita si Annalisa. Wait boss, teka lang. Bago mo ako halikan, sigurado ka bang ito na yung hotdog na request ko? Kasi kung oo, baka pwedeng sakama na tayo para sulit. You really know how to ruin a moment, don't you? Sabi ni Kiko habang may maliit na ngiting sumisilip sa kanyang mga labi. I do my best, boss. I do my best. Hindi sumuko si Annalisa. Para sa kanya, ang 30 taon ng pagiging inosente ay sapat na rason para maging agresibo sa huling kahilingan niya. At kung nung una biro lang ang lahat para mailigtas ang kanyang buhay, ngayon ay tila may iba ng motibo ang dalaga. May kung anong vibe kasi kay Kiko na nagpapagulo sa kanyang sistema. Hapon, habang nag-eensayo si Kiko sa kanyang private gym, pumasok si Annalisa na may dalang isang basong protein shake. Pero hindi lang basta protein shake ang dala niya. Suot niya ang kanyang weapon of distraction na isang fitted na yoga pants at isang tank top na medyo kapos sa tela. Boss, heto na ang pampalakas mo para lumaki palalo ang mga muscles mo. Sabi ni Annalisa habang pasimpleng hinahaplos ang sariling braso habang nakatingin sa naglalakihang biceps ni Kiko na basang-basa ng pawis. Tumigil si Kiko sa pag-angat ng dumbbells. Inilapag niya ito ng may kalabog
at kinuha ang towel para punasan ang mukha niya. Annalisa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang papasok dito nang hindi ka kumakatok? Boss, nakabukas naman ang pinto. Invitation yun, di ba? Grabe, Boss Kiko, yung pawis mo parang diamante sa ilaw. Pwede bang ako nang magpunas sa likod mo? Tiningnan siya ni Kiko ng matalim. Ang gray eyes nito ay tila nagbababala. Pero si Annalisa, hindi basta-basta natatakot. Go back to the kitchen, Annalisa. At palitan mo yung suot mo. You look like you're trying too hard. Ngumuso si Annalisa. Ang sungit. Akala mo naman hindi natingnan ng abs nung isang gabi. Alam mo boss, sa 30 taon ko sa palengke, madami na ako nakitang tinda pero yung sayo ang pinaka-premium. Muntik nang mabulunan si Kiko sa sariling laway. Get out now! Sus, ang damot. Sayang naman laki ng katawan. Bulong pa ni Annalisa. Kinagabihan, kailangang dumalo ni Kiko sa isang charity gala. Ito ay disguise para makipagkita sa ibang mga business partners. Pero ang problema, kailangan niya ng isang date na hindi mukhang bodyguard. Jopet, ihanda ang pinakamahal na gown. Isama mo si Annalisa sa salon. Siguraduhin mo magmumukha siyang tao. Utos ni Kiko habang nag-aayos ng kanyang gagamitin. Pagkalipas ng 3 oras, bumaba si Annalisa sa grand staircase. Suot niya ang isang emerald green na backless gown na bumagay sa kanyang morena skin. Ang kanyang magulong buhok, nakaayos na ngayon sa isang eleganting bun at ang kanyang muka lalong nagliwanag sa tamang portion ng makeup. Napatitig si Kiko. Ang baso ng whiskey na hawak niya, muntik nang mabitawan. Sa loob ng mahabang panahon, madami na siyang nakitang magandang babae. Pero si Annalisa, may kakaiba itong ganda na hindi nakukuha sa mamahaling alahas. Uy, boss! Baka pasukan ng langoy ang bibig mo. Sabi ko naman sa'yo, kailangan lang ng konting ligot scrubbing, level up na ako. Mayabang na sabi ni Annalisa sabay kindat. Bumalik sa realidad si Kiko at tumikhim. You look acceptable. Just make sure you don't talk too much later. No mention of hot dogs, kangkong or the market. Is that clear? Yes, Boss Kiko. Basta pag-uwi natin may reward ako. Sagot ni Annalisa habang kumakapit sa braso ni Kiko. Sa gala, naging sentro ng atensyon ng dalawa. Si Kiko ang misteryosong bilyonaryo at si Annalisa ang bagong muka na tila isang prinsesa. Pero hindi nagtagal, lumabas ang pagiging palaban ni Annalisa. Isang matandang socialite ang lumapit sa kanila. Oh Kiko dear, who is this girl? She looks a bit common. Bago pa makasagot si Kiko, nagsalita na si Annalisa ng may matamis na ngiti. Hello po madam, ako po si Annalisa. Tama po kayo na common lang ako. Pero yung common na gaya ko, kayang ubusin ng buffet nyo rito nang hindi sumasakit ang tiyan. Kayo po, mukhang bawal na sa matatamis. Baka po yung gown nyo, bigla nang pumutok. Napangangang matanda. Hinilagad ni Kiko si Annalisa palayo bago pa ito mag-iskandalo. I told you not to talk, bulong ni Kiko, pero sa loob-loob niya, natutuwa siya dahil sa wakas, may tumapat sa mapang-aping matanda. Boss, pinagtanggol lang naman kita. Mukha kasing mangungutang sa'yo yung matandang yun eh. Depensa ni Annalisa habang kumuha ng isang baso ng champagne at inisang lagok ito. Ay, ang pait. Parang ugali mo, boss. Itigil mo yan. Baka malasing ka pa, problema pa. Sayang naman kasi. Pangtulak din sa kinain to eh. Annalisa! Tumalim ang tingin niya dito. Habang pauwi sila, biglang humarurot ang ilang sasakyan at pinalibutan ng kanilang SUV. Ito na ang kinatatakutan ni Kiko, ang pag-atake ng kanyang mga kaaway mula sa kabilang grupo. Annalisa, Dak! Sigaw ni Kiko habang inilalabas ang kanyang baril. Nagsimula ang putukan. Si Annalisa, imbis na mag-hysterical, kumuha ng isang malaking payong sa loob ng sasakyan. Ano ba yan? Sayang tong gown ko. Kiko, protektahan mo ang 50 million mo. Yun ang presyo ko, di ba? Shut up and stay down. Bulyaw ni Kiko habang nakikipagpalitan ng putok sa labas. Nang matapos ang gulo at naitaboy ang mga kalaban,
Mabilis silang nakabalik sa mansyon. Dumiretso si Kiko sa kanyang library. Pagod at may galos sa noo. Sumunod si Annalisa. Dala ang dati niyang bit-bit na first aid. Umalis ka na, Annalisa. Seryoso ko. Dangerous ang mundong ginagalawan ko. Baka sa susunod, hindi na kita maprotektahan. Lumapit si Annalisa at sapilitang iniharap si Kiko sa kanya. Alam mo, boss, simula nung kinidnap mo ko, alam ko nang hindi normal tong pinasok ko. Pero alam mo rin ba kung anong mas dangerous? Yung 30 taon ako naghintay ng taong magpapatibok sa puso ko. Tapos nahanap ko na pero itataboy lang ako. Napatigil si Kiko. Ang puso niyang bato, tila nagkakaroon ng mga bitak. Hindi mo alam ang sinasabi mo. I'm a monster, Annalisa. Monster? Bakit ang lambot ng tingin mo sa akin ngayon? Bakit ang ingat mo kapag hinahawakan mo ko? Kiko, hindi ako natatakot sa baril. Natatakot ako na mamatay nang hindi man lang nasasabi sa'yo na gusto kita. Hindi lang dahil sa hotdog mo, kundi dahil sa'yo. Dahan-dahang hinawakan ni Kiko ang mukha ni Annalisa. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. You are the most annoying, loudest, and most impossible woman I've ever met. Uy, biro lang. Dali ba kita? Pwede na ba akong mag-artista? Gusto mong bariling kita? Ang totoo, ikaw naman ang pinakamasungit, pinaka-cold, at pinaka-poging mafia boss na nakidnap sa akin. Sa pagkakataong to, wala nang biro. Si Kiko na mismong lumapit at hinalikan si Annalisa. Isang halik na puno ng pangako, proteksyon, at pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nagulat si Annalisa. Bago lang sa kanya to pero ang saya niya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, huminga ng malalim si Annalisa at ngumiti ng nakakaloko. So boss Kiko, since nakakiss na ako, pwede na ba nating ituloy yung tutorial sa kwarto? 30 years na tong stock knowledge ko, baka kailangan na ng experience. Napatawa na lang ng mahina si Kiko at binuhat si Annalisa na parang bagong kasal. Fine, but remember, once you enter my room, there's no going back. Death or no death, you are mine now. Kahit habang buhay pa boss, basta ba, only hotdog tayo? Sigaw ni Annalisa habang tinatangay siya ng kanyang mafia boss patungo sa kanilang bagong simula. Annalisa, are you listening to me? Ho? Para siyang sinampal dahil nag-imagine lang pala siya habang nakatitig kay Kiko. Akala niya, totoo ang mga nangyayari. Bakit ba kasi ang likot ng utak niya? Ginagamot lang naman niyang sugat nito, nag-imagine pa siya. Sorry, akala ko hinalik. Gusto mo ba talaga? Boss, pwedeng mag-toothbrush muna? Mariing napapikit si Kiko. Matapos ang mainit na halikan sa library sana, na naudlot dahil sa hirit ni Annalisa, hindi na naging pareho ang hangin sa loob ng mansyon. Kung dati tila pusa't aso silang nag-iiwasan, ngayon ay may tila kuryenteng dumadaloy tuwing magkakasalubong sila sa hallway. Isang umaga, dumating ang isang bisita na hindi inaasahan ni Kiko, si Marcelo. Isang tanyag na supplier ng armas pero kilala rin bilang isang playboy sa mundo ng mga iligalista. Kiko, balita ko'y may bago kang koleksyon dito sa bahay mo. Bungad ni Marco habang nakatingin kay Annalisa, nakasalukuyang nagdidilig ng mga halaman sa garden. Nakasuot ang dalaga ng maikling short at isang nakatali na t-shirt. Pawis na pawis pero mukhang presko pa rin. Madilim ang mukha ni Kiko habang nakatayo sa harap ni Marco. She's not a collection, Marco. She's my employee. Employee? Kung ganoon, baka pwedeng mahiram. Mukhang masarap siyang kausap. Biro ni Marco sabay kindat kay Annalisa na ngayon ay papalapit na sa kanila. Hoy, anong mahiram? Ano ko, plancha? At saka bawal akong mahiram. Exclusive lang ako kay Boss Kiko. Tama di ba, boss? Pasimpleng kumapit si Annalisa sa braso ni Kiko at tiningnan ng mafia boss ng may pagsusumamo. Napansin ni Kiko ang pagtitig ni Marco sa binti ni Annalisa. At doon niya naramdaman ng isang bagay na hindi niya akalaing taglay niya. Ito ay ang selos. Hinila ni Kiko si Annalisa palapit sa kanya. Halos idikit na ng dalaga ang katawan niya. Marco, tapusin na natin ang usapan sa opisina. Annalisa,
Go inside and change. Ngayon na. Bakit boss? Naiinitan ka ba sa suot ko? Gusto mo bang paypayan kita? Pangungulit pa ni Annalisa. Hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. I said change. Giit ni Kiko sa boses na tila kulog. Nang makaalis si Annalisa, hinarap ni Kiko si Marco ng may talim sa mga mata. Next time you look at her like that, Marco, sisiguraduhin kong wala ka nang matititigang kahit ano. Napataas ang dalawang kamay ni Marco. Oh, easy Kiko. Sabi ko nga sa'yo na. Para mabawasan ang tensyon sa loob ng mansyon, naisipan ni Kiko na isama si Annalisa sa pier kung saan magaganap ang mga transaksyon. Gusto niyang makita kung gaano talaga kagaling ang dalaga pagdating sa pakikipag-usap sa mga tao. Annalisa, remember, stay behind me. Don't talk unless I tell you to. Paalala ni Kiko habang bumababa sila ng sasakyan. Yes boss, copy po. Sabi ni Annalisa habang naka-thumbs up. Pero pagdating sa pier, nakita ni Annalisa ang isang matandang lalaki na pinagkakaisahan ng mga tauhan ni Kiko dahil sa isang maliit na pagkakamali sa pagload ng mga kargamento. Hoy! Anong ginagawa niyo sa kanya? Sigaw ni Annalisa. Nakalimutan ng lahat ng bili ni Kiko. Tumakbo siya sa gitna ng mga armadong lalaki at hinarangan ng matanda. Annalisa, get back here! Sigaw ni Kiko. Hindi Kiko! Kita mo na ngang matanda to, pinagtutulungan nyo? Mafia boss ka. Hindi ka naman siguro bully, di ba? Hinarap ni Annalisa ang mga tauhan ni Kiko. Kayo, mag-sorry kayo kay Lolo. Dahil lang sa kaunting gasgas sa kahon, sasaktan nyo na siya. Alam nyo bang mas masakit yung kangkong kong nadurog nung nakaraan? Napakamot ng ulo ang mga tauhan ni Kiko. Tumingin sila sa kanilang boss at naghihintay ng hudyat kung itutuloy ang parusa o susunod sa babae. Lumapit si Kiko. Ang kanyang aura ay mabigat at nakakatakot. Tumingin siya kay Annalisa. Pagkatapos ay sa matandang nanginginig sa takot. Boss Kiko, please. Huling pagkakataon na po. Pakiusap ng matanda. Tumingin si Kiko kay Annalisa na ngayon ay nakataas ang kilay. Tila siya'y hinahamon. Sa loob ng maraming taon, si Kiko ang batas. Walang nakikialam sa kanyang desisyon. Pero nang makita niya ang awa sa mga mata ni Annalisa, may kung anong bahagi ng puso niyang sumuko. Let him go and give him a bonus. Sabihin niyo galing sa asawa ko. Maikling utos ni Kiko. Nanlaki ang mga mata ni Annalisa sa narinig. Asawa? Boss, ang bilis naman yata. Hindi pa nga tayo promotion agad? Hinila ni Kiko ang bewang ni Annalisa at idinikit sa kanya. Huwag kang masyadong matuwa. Isang pagkakamali mo pa. Ikaw ang ipapakarga ko sa container na yan patungong ibang bansa. Sus, kunwari pa tong si boss. Aminin mo na. Natatamaan ka na sa charm ko. Bulong ni Annalisa, sabay kurot sa pisngi ni Kiko. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Annalisa, nakatanggap si Kiko ng isang tawag. Ang kanyang mga kalaban, nagpaplano ng gumawa ng hakbang. At ang target nila, walang iba, kundi ang babaeng nagpapabago sa sistema ng mansyon. Pumunta si Kiko sa kwarto ni Annalisa. Nakita niya itong natutulog ng mahimbing. May konting lawi pa sa gilid ng labi at nakayakap sa isang dambuhalang unan. Ang inosenteng mukha nito ay malayo sa palaban na Annalisa sa pier. Dahan-dahang naupo si Kiko sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga. I never wanted to care for someone like this, Annalisa. Panganib ang dala ko sa buhay mo. Biglang gumalaw si Annalisa at iminulat ang mga mata. Boss, anong ginagawa mo rito? Itutuloy na ba natin yung request ko? Napabuntong hininga si Kiko. Annalisa, seryoso ko. Kailangan mo nang umalis dito. It's for your safety. I'll give you enough money to start a new life. To buy the market stall you've always wanted. Nawala ang antok ni Annalisa. Umupo siya at tiningnan si Kiko ng seryoso. Pinapaalis mo na ako, bakit? Kasi natatakot ka para sa akin? Oo, Annalisa. Paano ka? Paano yung mansyon na to pag wala nang maingay? Paano yung puso mong babalik sa pagiging bato? Hinawakan ni Annalisa ang kamay ni Kiko. Kiko, hindi ako aalis. 30 years akong walang kasama sa buhay kundi ang pamilya ko.
Ngayong nahanap na kita, hindi ako papayag na itaboy mo lang ako dahil sa takot. You don't understand, Annalisa. These people, they kill for fun. Ano naman, mafia boss ka diba? Protektahan mo ko. Yun naman ang trabaho mo, ang maging malakas. At saka hindi pa tayo tapos. Utang ko pa sa'yo yung 50 million, huwag mo kong takasan. Hinigpitan ni Kiko ang hawak sa kamay ni Annalisa. If you stay, I will never let you go. Kahit magmakaawa ka pang pakawalan kita, hindi na kita bibitawan. Deal. No return, no exchange. Pero boss, since nandito ka na rin naman sa kwarto ko, baka naman pwedeng kahit free taste muna. Yung kiss lang. Bago pa makasagot si Kiko, si Annalisa na ang humila sa kanya para sa isang halik na hindi na lang basta request. Dahil ito ay simula na ng isang laban na silang dalawa na ang magkasama. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na operasyon sa Pierre, umuwing bugnutin si Kiko. Ang tanging gusto niya, uminom ng whiskey at matulog. Pero pagpasok niya sa kusina, natagpuan niya si Annalisa na abalang-abala sa pagluluto, habang katabi si Jopet, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Sabi ko sa iyo, Jopet, ang sekreto ng masarap na sinigang ay yung asim na tagos hanggang buto. Parang yung tingin ni Boss Kiko sa akin, tagos hanggang kaluluwa. Tumatawang sabi ni Annalisa habang tinitikman ang sabaw gamit ang sandok. Naku, Annalisa, pag narinig ka ni boss, baka sa Pierre ka na bukas magluto. Biro ni Jopet na tila komportable sa presensya ng dalaga. Tumikhim si Kiko sa pintuan. Agad na tumuwid ng tayo si Jopet at ibinaba ang hawak na mangkok. Si Annalisa naman, ngumiti lang ito ng malapad at iwinagayway ang sandok. O boss, akala ko bukas ka pa uuwi. Buti na lang nakahanda na tong sinigang. Maanghang to, kasing anghang ng ugali mo. Tiningnan ni Kiko ng matalim si Jopet. Jopet, bakit nandito ka pa? Wala ka bang report na kailangang tapusin? Boss, tinutulungan ko lang po si Dismiss. Maikling putol ni Kiko. Nang makalabas si Jopet, hinarap ni Kiko si Annalisa. Lumapit siya hanggang sa maipit ang dalaga sa pagitan niya at ng kitchen counter. Annalisa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong kakaibiganin ng mga tauhan ko? You are my responsibility, not theirs. Bakit boss? Nagsiselos ka ba kay Jopet? Sus, ang galing nyo talagang mga mafia, no? Kunwari galit pero ang totoo, gusto mo lang ikaw lang ang pinagluluto ko. Tikman mo muna to, masarap to, promise. Wala tong lason. Iniiwas ni Kiko ang kanyang muka, pero sa sobrang lapit nila, amoy na amoy niya ang vanilla na pabango ni Annalisa. Hindi ako kumakain ng ganitong oras. Kumain ka na, maputla ka na oh. Baka mamaya niyan, himatayin ka sa harap ko. Mahirap kang buhatin. Sayang ang muscles kung walang laman ng tiyan, no? Sa huli, wala ring nagawa si Kiko. Naupo siya sa high chair habang pinapanood si Annalisa na maghain. Habang kumakain, napansin ni Kiko ang isang maliit na sugat sa daliri ni Annalisa. What happened to your finger? Ito wala to. Nasugatan lang sa kutsilyo kanina nung naghihiwa ako. Sanay na ako sa ganito, no? Sa palengke nga, muntik na akong maputulan ng daliri sa kakadiskarte. Napatigil si Kiko sa pagkain. Tumayo siya. Kinuha ang kamay ni Annalisa at dinala ito sa kanyang labi. Dahan-dahan niyang hinalikan ng sugat sa daliri ng dalaga. Literal na naging estatwa si Annalisa. Ang dila niyang walang preno ay tila biglang nautal. Boss, anong ginagawa mo? Sabi mo, gusto mong matikman ng good size ko bago ka mamatay, di ba? Bulong ni Kiko habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Annalisa. Stay still. Lumipas ang ilang araw at may kailangang isagawang misyon si Kiko. Kailangan niyang pasukin ng isang underground club kung saan nagtitipon ng mga kalaban niyang sindikato. Ang plano ay simpleng magmanman at kumuha ng impormasyon. Pero dahil asset ang tingin niya kay Annalisa, ay isinama niya ito bilang kanyang date. Suot ang isang pulang cocktail dress na hapit sa kanyang kurba. Lalong naging agaw eksena si Annalisa. Si Kiko naman ay naka all black suit, mukhang isang karakter na kalalabas lang sa pelikula. Boss, sigurado ka bang disguise to?
Parang mas lalo tayong pinagtitinginan eh. Bulong ni Annalisa habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Kiko. Just keep smiling and don't say anything stupid. Habang nasa bar, may isang lalaking lumapit kay Annalisa nang magpunta si Kiko sa restroom para makipag-usap sa radyo kay Jopet. Hey beautiful, you look too lively for this dark place. Why don't you join me in the VIP lounge? Sabi ng lalaki na halatang nakainom na. Tumingin si Annalisa mula ulo hanggang paa sa lalaki. VIP lunch? Dun ba yung maraming libreng pagkain? Kung wala kang kangkong o masarap na ulam dun, wag na lang kuya. At saka may kasama na ako. Baka pag nakita ka niya, gawin kanyang toothpick. Tumawa ang lalaki at hinawakan ng braso ni Annalisa. I like feisty women. Come on. Bago pa man matapos ang lalaki sa sasabihin, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humawak sa kanyang balikat. Si Kiko. Tanggalin mo ang kamay mo sa kanya. Malamig na sabi ni Kiko. Ang mga mata niya tila nagbabaga. And who are you? I saw her first. Hamon ng lalaki. Hindi na sumagot si Kiko. Sa isang mabilis na galaw, pinilipit niya ang braso ng lalaki at itinulak ito palayo. She's mine. Touch her again and you'll find out why I'm called the devil. Tumakbo ang lalaki sa takot. Humarap si Kiko kay Annalisa. Bakas ang galit sa muka. I told you to stay put. Boss, siya yung lumapit. At saka nakita mo yun? Grabe, ang cool mo pala pag nagagalit para sa akin. Parang pelikula. Pero boss, totoo ba yung sinabi mong mind mo ko? Napabuntong hininga si Kiko at hinila si Annalisa palabas ng club. It was part of the act, Annalisa. Sus, ok daw, pero yung hawak mo sa bewang ko kanina, parang ayaw mo nang bumitaw ah. Aminin mo na kasi boss Kiko, nahuhulog ka na sa kangkong beauty ko. Selos ang naramdaman ni Kiko pero hindi nito masyado maamin. Lumipas pa ang ilang mga araw. Maulan na wala ng kuryente sa mansyon dahil sa malakas na bagyo. Tanging mga emergency light lang ang nakabukas. Dahil walang magawa, napadpad si Annalisa sa master's bedroom ni Kiko. Bitbit ang isang tray ng sitsirya at 2 baso ng tubig. Boss, buksan mo tong pinto, takot ako sa dilim. Baka may multong lumabas. Sigaw ni Annalisa habang kumakatok ng malakas. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang Kiko na nakabathrobe na lamang. Basa pa ang buhok. What now, Annalisa? Dito muna ako boss, brown out eh. Wala akong makausap sa kwarto kundi yung mga butiki. Wow, ang lambot. Dito ka pala natutulog, pwedeng tumalon. No, you stay there and be quiet. Movie night tayo boss, magkwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung bakit ka naging mafia boss. Pangarap mo ba to nung bata ka? Ako kasi pangarap ko talagang maging reyna ng palengke. Tahimik si Kiko. Tumingin siya sa bintana kung saan makikita ang kidlat. It wasn't a choice, Annalisa. When your family is murdered in front of you, you either die with them or you become the person who makes sure it never happens again. Nawala ang ngiti ni Annalisa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kiko at hinawakan ng kamay nito. I'm sorry boss, hindi ko alam. It's fine. It's been years. Sabi ni Kiko, pero ramdam ni Annalisa ang panginginig ng boses nito. Alam mo Kiko, hindi ka naman talaga heartless. Natatakot ka lang na kapag nagmahal ka ulit, mawawala silang lahat. Pero tingnan mo ko, 30 years na akong buhay. Matigas ang ulo ko, palaban ako. Hindi ako basta-basta mawawala. Tumingin si Kiko sa kanya. Sa gitna ng dilim, tanging ang mga mata lang ni Annalisa ang nagbibigay ng liwanag sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Bakit hindi ka pa rin tumatakbo palayo sa akin? Kasi sabi ko nga, gusto kong matikman niyang tinatago mo. Biro ni Annalisa, pero may kasamang luha sa kanyang mga mata. At saka, kasi mahal na yata kita boss. Kahit na kidnapper ka, kahit na masungit ka, ikaw lang yung nakita kong lalaki na kahit masama sa mundong to, pinoprotektahan mo ko. Hindi na nakapagpigil si Kiko. Hinila niya si Annalisa at isinandal sa mga unan. Ang kanilang mga muka, pulgada na lamang ang layo. Annalisa, you have no idea how much I want to ruin you right now. Bulong ni Kiko. Ang boses,
puno ng pagnanasa at pag-ibig. Eddie, iruin mo na ako boss, handa naman na ako. Go na, 30 years na tong waiting list ko. Tumawa ng mahina si Kiko. Malutong natawa na ngayon lang narinig ni Annalisa. Hinalikan niya ang noo ng dalaga, ang mga mata at ang huli ang labi. Isang matamis at mahabang halik na nagparamdam kay Annalisa na siya na ang pinakamahalagang babae sa mundo. Kinaumagahan, nagising si Annalisa na nasa bisig pa rin ni Kiko. Maayos ang lahat hanggang sa biglang tumunog ang telepono ni Kiko. Boss, we have a problem. Nahanap na nila ang lokasyon ng mansyon. Papunta na sila rito. Si Don Ramon, nalaman niyang nandito si Annalisa. Agad na tumayo si Kiko at nagbihis. Annalisa, makinig ka. Kailangan mong sumama kay Jopet. Dadalhin ka niya sa safe house sa Batangas. Ano? Bakit? Kiko, kasasabi ko lang na hindi ako aalis. This is different, Annalisa. Don Ramon is a psychopath. He will use you to get me. Ayoko makita kung saktan nila. Sigaw ni Kiko habang kinakarga ang kanyang baril. Kung sasaktan nila ako, lalaban ako. Huwag mo kong ituring na parang bata, Kiko. Mahal kita kaya dito lang ako sa tabi mo. Hinarap siya ni Kiko at hinawakan ng kanyang mga balikat. If you love me, you will stay alive. I can fight better if I know you are safe. Please, Annalisa, para sa akin, give me a chance to fulfill that promise kapag tapos na ang lahat ng to. Napanguso si Annalisa, pero tumango rin sa huli. Sige, pero promise me, Kiko, babalik ka. At kapag bumalik ka, dapat buo ka. Walang bawas sa muscles, ha? I promise. Sabi ni Kiko bago hinalikan ng mabilis si Annalisa at ibinigay siya kay Jopet. Nang makaalis si Annalisa, naging isang kuta ang mansyon. Dumating ang mga tauhan ni Don Ramon at nagsimula ang isang madugong bakbakan. Si Kiko na parang isang leon na nagngangalit ay isa-isang itinumba ang mga kalaban. Where is she, Kiko? Give me the girl and I might spare your life. Sigaw ni Don Ramon mula sa labas. You'll have to go through me first, you old bastard. Sagot ni Kiko habang nagpapaulan ng bala. Ang labanan tumagal ng ilang oras. Maraming sugat ang natamo ni Kiko, pero ang isip niya, nasa kaligtasan lang si Annalisa. Sa bawat putok ng baril, ang pangalan ng dalagang nasa isip niya. Samantala sa safe house, hindi mapakali si Annalisa. Jopet, hindi ko na to kaya. Kailangan nating bumalik. Annalisa, bawal. Utos to ni boss. Wala akong pakialam sa utos niya, Jopet. Tingnan mo to. Ipinakita ni Annalisa ang isang luma at kalawanging tubo na nakuha niya sa labas. Marunong akong humampas ng mukha, tara na. Dahil sa kulit ni Annalisa, napilitan si Jopet na i-drive siya pabalik. Pagdating nila, tapos na ang putukan pero amoy pa rin ang pulbura. Nakita ni Annalisa si Kiko na nakasandal sa pader. Duguan ang braso at hingal na hingal. Kiko! Sigaw ni Annalisa habang tumatakbo patungo sa lalaki. Tumingala si Kiko at nanlaki ang mga mata. Annalisa, what are you doing here? I told you to stay. Hindi na naituloy ni Kiko ang sasabihin dahil agad siyang niyakap ni Annalisa. Ang kulit mo rin no? Sabi ko sa'yo hindi kita iiwan. Nasaan na yung Don Ramon na yun? Ipakulam ko yun sa probinsya namin. Nagawa pang mapangiti ni Kiko sa kabila ng sakit. He's gone for good. Mabuti naman. Ngayon tara na sa loob. Gagamutin kita. At pagkatapos niyan, Kiko, seryoso na to. 30 years nang paghihintay ko. Wala nang rason para patagalin pa to. Tiningnan siya ni Kiko ng matagal. May kasamang pilyong ngiti. Is that so? Kahit sugatan ako? Kahit sugatan ka pa, boss. Mas hot ka pa nga pag ganyan eh. Binuhat ni Kiko si Annalisa kahit hirap siya. Jopet, secure the area. Don't let anyone in. I have a long overdue debt to pay to this woman. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad pabalik sa loob, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng gate. Isang babaeng naka-uniforme ng pulis ang bumaba. Si Detective Sarah, ang kababata ni Kiko na matagal nang naghahanap sa kanya. Kiko, drop the girl. You're under arrest. Napahinto ang dalawa. Tumingin si Annalisa kay Kiko pagkatapos ay sa pulis. Hoy, Madam Pulis, huwag kang eksena. Moment na namin to. At saka, anong arrest? Boyfriend ko na to. Humarap si Kiko kay Sarah. Ang muka, bumalik sa pagiging seryoso. Sarah, not now. Kiko, I have evidence.
Ang lahat ng transaksyon mo hawak ko na. Sumuko ka na para maprotektahan ko rin ang babaeng yan. Sara, ibaba mo ang baril mo. Mahinang utos ni Kiko. Ang boses niya ay paos, pero naroon pa rin ang otoridad na kinatatakutan ng marami. Hindi ngayon ang oras para sa mga laro natin nung bata pa tayo. Hindi to laro, Kiko. Sigaw ni Sarah habang nanginginig ang kamay na humahawak sa gatilyo. Matagal kitang hinanap. Akala ko patay ka na nung gabing mamatay ang pamilya nyo. Pero nung nalaman kong ikaw na ang namumuno sa grupong to, nadurog ako. Sumuko ka na habang may pagkakataon pa ako na iligtas ka sa mas malalang hatol. Humakbang si Annalisa sa harap ni Kiko. Hinarangan ng katawan ng lalaki gamit ang sarili niyang dibdib. Hoy, Madam Detective, kung gusto mong iligtas si Kiko, hindi mo kailangang tutukan ng baril. Kita mo namang duguan na yung tao. Anong klaseng pagliligtas yan? Pagliligtas patungong punerarya? Annalisa, umalis ka dyan. Bulong ni Kiko. Pilit na hinihila ang dalaga sa likuran niya. Ayoko. Sabi ko sa'yo, di ba? No return, no exchange tayo. Kung kukunin ka nila, kailangan dumaan mo na sila sa kangkong power ko. Matapang na sagot ni Annalisa. Tumingin siya kay Sarah ng diretso. Madam, kung kababata mo talaga siya, alam mong hindi siya masamang tao. Napilitan lang siyang maging halimaw dahil ang mundo ang unang naging malupit sa kanya. Napatigil si Sarah. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Pero ang batas ay batas, Annalisa. Maraming buhay ang nasira dahil sa operasyon ng mafia. At maraming buhay din ang niligtas niya. Yung matanda sa Pierre, yung mga tauhan niya na tinuring niyang pamilya. Kiko is more than his title. Bigyan mo kami ng oras. Kahit isang gabi lang, hayaan mo muna siyang magpagaling. Tumingin si Sarah sa paligid. Ang mansyon ay puno ng mga bangkay ng tauhan ni Don Ramon. Alam niyang kung hindi dahil kay Kiko, mas malalang krimen ang mangyayari sa gabing yun. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril niya. 12 hours. Bibigyan ko kayo ng 12 oras. Pagkatapos niyan, kailangan mong sumuko, Kiko. Kung hindi, ako mismo magpapakulong sa'yo. Mabilis na pinaandar ni Sarah ang kanyang sasakyan at umalis. Iniwan ang dalawa sa gitna ng katahimikan at ulan. Dinala ni Annalisa si Kiko sa loob ng bahay. Dahil sa dami ng sugat nito, hindi na sila pwedeng pumunta sa hospital. Sa tulong ni Jopet, inihiga nila si Kiko sa malambot na sofa sa library. Jopet, kumuha ka ng mainit na tubig, malinis na tela, at yung gamot na meron tayo. Utos ni Annalisa. Nawala ang kanyang pagiging bibo. Ang mukha niya ngayon, puno ng konsentrasyon at takot. Takot na baka mawala ang lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Dahan-dahang hinubad ni Annalisa ang polo ni Kiko. Napasinghap siya nang makitang dami ng peklat at sariwang sugat sa katawan nito. Ang bawat peklat ay tila isang kwento ng sakit at pakikipagsapalaran. Annalisa, bakit umiiyak ka? Mahinang tanong ni Kiko habang pinagmamasdan ng dalaga na nanginginig ang kamay habang naglilinis ng sugat. Kasi naman, bakit ba kailangang mangyari ito? Bakit kailangang maging ganito kahirap? Sana naging tindero ka na lang din ng kangkong. Sana sa palengke na lang tayo nagkita. E di sana ang problema lang natin kung paano uubusin ang tinda bago kumagat ang dilim. Ngumiti ng bahagya si Kiko. Kahit bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi. Kung tindera ako ng kangkong, baka hindi mo ko pinansin. Masyado kang pihikan sa mga lalaki doon, di ba? Sira, kahit ano ka papapansinin kita. Kasi ikaw lang yung may good size sa puso ko, Kiko. Nang matapos ang paggamot, nanatili silang magkatabi. Humiga si Annalisa sa dibdib ni Kiko. Nakikinig sa tibok ng puso nito. Dito lumabas ang pinakamabigat na bahagi ng gabi. Kiko, paano kapag sumuko ka na bukas? Paano na ako? Babalik na ba ako sa palengke? Makakalimutan mo na ba ako sa loob ng kulungan? Hinigpitan ni Kiko ang yakap sa kanya. Hindi kita makakalimutan, Annalisa. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa loob ng 30 taon. Pero, tama si Sarah. Hindi ko pwedeng takbuhan ng mga nagawa ko. Para magkaroon tayo ng tunay na kinabukasan, kailangan kong harapin ang nakaraan. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Kahit maging 40, 50 or 60 years old pa akong birhen. Hihintayin kita. Annalisa, seryoso ka ba talaga sa request mo nung simula? Tumingala si Annalisa.
Nakita ang seryoso pero puno ng pagmamahal na tingin ni Kiko. Oo naman pero Kiko, hindi na lang yun dahil sa curiosity. Gusto ko kapag ginawa natin yun, yung alam mong sa'yo lang ako at sa'kin ka lang. Dahan-dahang inangat ni Kiko ang mukha ni Annalisa at hinalikan siya. Hindi isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na pagpapaalam at nangangako ng sabay. Ramdam ni Annalisa ang alat ng sarili niyang luha at ang init ng labi ni Kiko. I love you, Annalisa. Yun ang unang pagkakataon na sinabi niyang mga salitang yun ng walang halong pag-aalinlangan. Mahal din kita, Kiko. Sobra-sobra. Sagot ni Annalisa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nagpalipas sila ng gabi sa ganoong posisyon. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Mga pangarap na simple lang. Isang maliit na bahay sa probinsya, isang tindahan, at maraming anak na kasing kulit ni Annalisa at kasing pogi ni Kiko. Dumating ang madaling araw. Ang sinag ng araw nagsimulang pumasok sa bintana. Narinig na din ang tunog ng mga sirena ng pulis. Alam nila, tapos na ang 12 oras. Tumayo si Kiko kahit medyo hirap pa siyang kumilos. Isinuot niya ang itim na coat at hinarap ang pintuan. Jopet, bantayan mo si Annalisa. Ang lahat ng naiwan kong legal na ari-arian, sa kanya ko ipinapangalan. Siguraduhin mong hindi siya kukulangin sa anuman. Huling bili ni Kiko sa kanyang kanang kamay. Opo, boss. Makakaasa kayo. Lumabas si Kiko sa gate ng mansyon. Nandoon na si Sarah, kasama ang marami pang mga pulis. Itinaas ni Kiko ang kanyang mga kamay habang lumalapit si Sarah para siya'y pusasan. Kiko! Sigaw ni Annalisa mula sa balkonahe. Huwag kang makakalimot. Ikikis kita paglaya mo. Yung sobrang dami, promise ko yan. Napangiti si Kiko bago isinakay sa loob ng mobil. Yun ang huling imahe na nakita ni Annalisa. Ang ngiti ng isang lalaking malaya na sa kanyang mga kasalanan dahil nahanap niya na ang kanyang kaligtasan sa pag-ibig ng isang babaeng galing sa palengke. Lumipas ang 5 taon, ang dating maingay na mansyon ni Kiko ay ginawang isang foundation para sa mga batang biktima ng karahasan. Si Annalisa ang namumuno dito. Hindi na siya tendera ng kangkong pero dala-dala pa rin niya ang kanyang pagiging palaban. Araw-araw, bumibisita siya sa kulungan. Hindi siya pumapaltos. Dinadalahan niya si Kiko ng paborito nitong ulam at ang balita tungkol sa kanilang foundation. Isang araw, habang nag-aayos si Annalisa ng mga dokumento sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Annalisa, may bisita ka sa labas. Sabi ni Jopet na ngayon, Chief of Security na ng foundation. Sino? Sabihin mo busy ako. Marami pa akong kailangang pirmahan na request para sa mga bata. I think you'd want to see this one. Pilyong sagot ni Jopet. Dahan-dahang tumingala si Annalisa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakatayo sa pinto. Maikli na ang buhok. Suot ang isang simpleng puting t-shirt na bakatang matitikas na muscles at may dalang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Si Kiko. Early release for good behavior. And Sarah help with the legal process. Nakangiting sabi ni Kiko. Hindi nakapagsalita si Annalisa. Tumakbo siya patungo kay Kiko at tumalon para yumakap dito ng mahigpit. Kiko, sira ka talaga. Bakit hindi ka nagsabi? Eh di sana nakapag-ayos ako. You look beautiful as always, Annalisa. Bulong ni Kiko habang iniikot ang dalaga sa hangin. Ibinaba ni Kiko si Annalisa at tiningnan ito ng may pilyong tingin. 5 years, Annalisa. 5 years ako nagantay. Handa ka na ba? Namula ang buong mukha ni Annalisa. Ang tapang niya biglang naglaho. Handa na pero Kiko, baka pwedeng kumain muna tayo. Nagugutom ako sa excitement eh. Tumawa si Kiko at hinawakan ng kamay ni Annalisa. Sure, pero after dinner, no more excuses. Deal. No return, no exchange. Sigaw ni Annalisa habang hila-hila si Kiko palabas ng opisina. Handa nang simulan ng tunay na kabanata ng kanilang buhay na wala ng takot, wala ng baril at puno na ng pag-ibig. Habang nagse-celebrate sila sa rest house, si Jopet ay abalang-abala sa pag-iihaw sa garden.
Si Jopet ang tipo ng kanang kamay na kahit seryoso ang sitwasyon, may bagong banat na pamatay. Boss Kiko, huwag mong masyadong titigan si Annalisa, baka matunaw yan. Mahirap maghanap ng kapalit na kasing daldal niyan. Biro ni Jopet habang pinapaypayan ng uling. Jopet, sikasuhin mo na lang yung iniihaw mo bago ko ipakain sa'yo yung uling. Sagot ni Kiko pero may bakas ng ngiti sa kanyang labi. Iba talaga ang samahan nila ni Jopet. Subok na ng panahon. Barilan man at ngayon, pati na rin sa pag-ibig. Annalisa, huwag mo namang kalimutan ang komisyon ko bilang matchmaker ninyo ni boss. Hirit pa ni Jopet habang inaabotan ng juice si Annalisa. Matchmaker ka dyan. Kung hindi dahil sa ganda ko, hindi naman ako mapapansin itong si Kiko. Pero Jopet, salamat ah. Kasi kahit nung nasa loob si Kiko, hindi mo ko pinabayaan sa foundation. Naging madrama sandali ang paligid pero biglang sumingit si Sarah. Sus, tama ng iyakan. Kiko, may kailangan tayong pag-usapan, hindi pa tapos ang lahat. Kahit malinis na ang record ni Kiko, may mga anino pa rin mula sa kanyang nakaraan na ayaw siyang tantanan. Habang masaya silang nag-aalmusal, isang itim na sobre ang iniwan sa tapat ng gate ng rest house. Binuksan ito ni Kiko. Ang laman, isang litrato ni Annalisa habang nasa palengke pa siya noon. Nagdilim ang mukha ni Kiko. Jopet, isecure ang area. Ngayon din. Ano yan, Kiko? Love letter mula sa ex mo? Biro ni Annalisa, pero napatigil siya nang makita ang seryosong ekspresyon ni Kiko. Annalisa, kailangan nating bumalik sa Maynila ngayon din. Sabi ni Kiko sa boses na punong-puno ng tensyon. Wait, kadarating lang natin dito eh. Hindi ko pa nga nasusubukan yung bathtub na may petals. Jopet, ihanda ang sasakyan. Sarah, kailangan ko ang tulong mo. Mukhang may natitira pang tauhan si Don Ramon na gustong magrebelde. Habang nasa biyahe pabalik ng Maynila, hindi mapakali si Annalisa. Kiko, baka naman kailangan mo ng undercover agent. Pwede ako magkunwaring tindera ulit para makakuha ng info. Walang makakahalata sa akin. Hindi, Annalisa. You stay at the safe house with Jopet. Masyadong mapanganib. Boss Kiko, alam mo namang hindi mo mapipigilan yung si Annalisa. Baka pagtalikod mo, nasa kuta na yun ng mga kalaban at nag-aalok ng kangkong. Singit ni Jopet mula sa driver's seat. Tama si Jopet at saka Kiko, 30 years akong namuhay sa kalsada. Mas kabisado ko ang iskinita kaysa sayo. Pagdating sa safe house, sa isang secret apartment, agad na nag-set up si Jopet ng mga monitors. Habang abala ang mga tauhan, si Annalisa ay may sariling plano. Kumuha siya ng duster, nagsuot ng malaking sombrero at kumuha ng basket. Jopet, dyan lang kayo. Bibili lang ako ng merienda natin. Annalisa, sabi ni boss. Saglit lang ako, babalik din naman ako agad. Kindat ni Annalisa bago mabilis na lumabas ng pinto. Hindi lang merienda ang habol ni Annalisa. Alam niya ang iskinita kung saan madalas tumambay ang mga asset ni Don Ramon. Sa tulong ng kanyang charms, pasimple siyang nakinig sa usapan ng mga lalaki sa isang karinderya. Sinasabi ko sa inyo, ngayong laya na si Kiko, kukunin natin yung babae niya. Yun ang kahinaan niya. Sabi ng isang lalaking may tattoo sa leeg. Bumulong si Annalisa sa sarili. Kahinaan pala ha? Pwes, matitikman niyo ang bagsik ng future Mrs. Mafia. Kumuha si Annalisa ng kanyang cellphone at pasimpleng piniktura ng mga lalaki. Pero sa kasamaang palad, nakalimutan niyang i-off ang flash. Hoy, sinong nandyan? Sigaw ng lalaki. Ay, kabayo! Gulat na sabi ni Annalisa. Mabilis siyang tumakbo, bitbit ang kanyang basket na puno ng hopya. Habulin ng babaeng yan! Utos ng lalaki. Nagsimula ang isang mala-action movie na habulan sa gitna ng makipot na eskinita. Tumatalon si Annalisa sa mga crate ng prutas. Nakikipagpatentero sa mga kalesa at sumisigaw ng, "Tabi-tabi! May dalagang humaharurot!" Sa huli, naipit siya sa isang dead end. Lumapit ang tatlong lalaki. May hawak na mga patalim. Akala mo makakatakas ka ha? Sino ka ba? Tanong ng pinuno. Ako lang naman ang babaeng kumuha ng puso ni Kiko. At kung akala nyo matatakot ako sa maliit nyong kutsilyo, nagkakamali kayo. Mas malaki pa ang ginagamit ko sa paghiwa ng karne sa palengke. Eksaktong lulukso na ang mga lalaki nang biglang may pumutok na baril sa ere.
Get away from her. Isang pamilyar at malamig na boses ang narinig. Si Kiko kasama si Jopet at nakatayo sa dulo ng eskinita. Galit na galit ang mukha ni Kiko, yung tipong parang sasabog na ang ugat sa noo. Kiko, sabi ko naman sa'yo, kailangan lang ng konting bait para lumabas sila. Tuwang-tuwang sigaw ni Annalisa habang kumakaway. Mabilis na napatumba ni Kiko at Jopet ang mga lalaki. Lumapit si Kiko kay Annalisa at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Annalisa, ano bang ginagawa mo? Muntik ka nang mapahamak. Tingnan mo, may picture ako sa kanila at nalaman ko ang plano nila. Proud na ipinakita ni Annalisa ang kanyang cellphone. Kaysa maghintay tayo sa mansyon na parang mga bibi, dito na tayo sumugod. Napabuntong hininga si Kiko at isinandal ang kanyang noo sa noo ni Annalisa. You're going to be the death of me, Annalisa. Pero salamat. Siyempre mahal kita eh. At saka Jopet, kunin mo yung hopya sa basket. Sayang yun, mainit pa. Balik sa safe house. Tinitignan ni Kiko ang mga litratong nakuha ni Annalisa. This is big. Ito ang kuta na hindi namin mahanap-hanap noon. So anong plano, boss? Sugod na ba tayo? Tanong ni Jopet habang kumakain ng hopya. Wait lang, may mas maganda akong plano. Imbis na barilan agad, bakit hindi natin sila itrap gamit ang isang fake party? Alam nyo naman ang mga mafia, mahilig sa ingranding handaan. A party? Kunot noong tanong ni Kiko. Yes, isang engagement party natin. Kunwari, lulutang tayo para mag-celebrate. At doon sa gitna ng sayawan at kainan, huhulihin sila ni Sarah. Paliwanag ni Annalisa nang may kasamang hand gestures. Napatingin si Kiko kay Jopet. Napatingin din si Jopet kay Kiko. Boss, may point siya. Hindi nila akalain na magpapaparty tayo habang mainit ang sitwasyon. Okay, fine. But this time, Annalisa, you follow my orders. Walang tatakas. Walang mag-undercover ng mag-isa. Yes, Kiko, promise. Basta ba ang merienda sa party, puro masarap. Alam mo na. Tapos ang matagumpay na engagement rap kung saan sa tulong ni Sarah at ng buong puwersa ng pulisya, tuluyan nang nalinis ang huling galamay ni Don Ramon. Naging payapa na ang lahat. Wala nang takot, wala nang lihim, at wala nang kailangang takbuhan. Isang buwan matapos ang mga nangyari, unti-unti nang nasasanay si Kiko sa bago niyang buhay. Nakatira na sila sa isang bagong mansyon, pero sa pagkakataong to, hindi ito kuta ng mga tauhan niya. Ito'y isang tahanan na matatawag. Isang hapon, habang nagbabasa si Kiko ng dyaryo sa veranda, lumabas si Annalisa na may dalang isang mangkok ng santol. Kiko, tignan mo to. Ang laki ng santol na nabili ko sa palengke kanina. Parang yung biceps mo nung hinabol natin yung mga guns. Biro ni Annalisa habang tumatabi kay Kiko. Annalisa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo na kailangan magpunta sa palengke ng mag-isa? Pwede naman nating ipabili yan kay Jopet. Sagot ni Kiko pero hindi mapigilan ng ngiti. Iba pa rin yung ako ang namimili. Dahil alam mo namang master ako sa tawaran. At saka si Jopet, naku ang lalaking yun. Mas sinuuna pa ang pagpapapogi sa mga tindera kaysa sa kalidad ng bibilhin. Kwento ni Annalisa habang nagsisimulang magbalat. Eksakto namang pumasok si Jopet na may dalang mga shopping bags. Narinig ko, Annalisa. Negosyo o chicks, Jopet? Asar ni Annalisa. Tumawa si Kiko. Hayaan mo na siya, Annalisa. Oo nga pala, Jopet. Kamusta ang pag-ayos sa foundation? Handa na ba ang lahat para sa reopening bukas? Opo, boss. All systems go na. Masaya na ang mga bata. Ulat ni Jopet. Dahil wala nang kalaban, ay naisipan ni Annalisa na turuan si Kiko kung paano maging isang ordinaryong asawa kahit hindi pa sila kasal. Kiko, ngayong hapon, ituturo ko sa'yo kung paano magluto ng ginisang kangkong. Hindi pwedeng puro steak at pasta lang ang alam mo. Sabi ni Annalisa habang kinakaladkad si Kiko patungong kusina. Annalisa, I have a chef. Wala akong pakialam sa chef. Gusto ko, kapag nag-away tayo sa future, marunong kang sumuyo sa akin gamit ang paborito kong ulam. Sa loob ng kusina, naging nakakatawa ang sitwasyon. Ang heartless mafia na dati nakakatakot humawak at magaling humawak ng baril, ngayon ay nanginginig ang kamay habang humahawak ng maliit na kutsilyo para maghiwa ng bawang. Aray! Sigaw ni Kiko nang mapitpit ang kanyang daliri. Oh, kita mo,
Mas mahirap pang maging kusinero kaysa maging mafia boss, no? Sige na, ako na magpapatuloy. Manood ka na lang. Habang nagluluto si Annalisa, hindi napansin ni Kiko na tinititigan niya na ito ng matagal. Ang sikat ng hapon na tumatama sa mukha ni Annalisa ay nagpatingkad sa ganda nito. Napagtanto ni Kiko na sa loob ng 30 taon ng kanyang buhay, ngayon lang siya naging tunay na payapa. Annalisa, Oh, lumapit si Kiko sa likuran ni Annalisa at niyakap ito ng mahigpit. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ng babae. salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa akin ng mga oras na gusto ko nang sumuko sa sarili ko. Ano ka ba, Kiko? Baka mapanis tong kangkong sa drama mo. Pero seryoso, basta ikaw hindi ako mapapagod. Basta ba siguraduhin mong ako lang ang babae sa buhay mo, ha? You're the only one, Annalisa. Always. Para ipagdiwang ang kapayapaan na naranasan nila, naisipan nilang mag-road trip patungong Bicol, ang probinsya ni Annalisa. Kasama syempre si Jopet bilang driver at third wheel. Boss, ang haba naman ng biyahe na to. Pwede ba mag-stop over muna tayo? Baka pagod na rin si bebe mo at nais na ng hotdog. Tanong ni Jopet habang nagmamaneho. Jopet, isa pang hirit tungkol sa hotdog. Lalakarin mo to mula rito hanggang Naga. Banta ni Kiko pero siya'y tumatawa. Sa likod ng sasakyan, nakasandal si Annalisa sa balikat ni Kiko. Pinagmamasdan nila ang mga palayan. Kiko, alam mo nung bata ko, lagi kong iniisip kung sino ang susundo sa akin sa palengke. Akala ko, isang lalaking may kariton din. Hindi ko akalain na isang mafia boss na naka-SUV ang kukuha sa akin. I didn't pick you up, Annalisa. I kidnap you, remember? Kahit na, in the end, naging akin ka rin naman. At tingnan mo naman ngayon, mas pogi ka pa sa mga action star na napapanood ko noon sa sinihan. Nang makarating sila sa Bicol, sinalubong sila ng mga kamag-anak ni Annalisa. Doon nakita ni Kiko ang kinalakhang mundo ni Annalisa. Payak, maingay, pero puno ng pagmamahal. Nakipag-inuman si Kiko sa mga tito ni Annalisa, habang si Jopet naman naging sikat sa mga dalaga sa baryo. Boss, dito na lang yata ako titira. Mas gusto ko ang probinsya vibes kaysa sa Maynila. Sabi ni Jopet habang may bit-bit na 2 piraso ng saging na saba. Sa huling gabi nila sa probinsya, habang nakaupo sila sa tabing dagat, naging mas malalim ang usapan ni Kiko at Annalisa. Kiko, anong plano natin pagbalik ng Maynila? Magpapatuloy tayo sa foundation at gusto ko ring simulan ang pag-ayos ng ating legal na kasal. Gusto ko, bago matapos ang taon, Mrs. Annalisa de Silva ka na. Pero Kiko, paano kung bumalik ang mga dati mong tauhan? Paano kung magulo ulit? Annalisa, tapos na yun. Sarah promised to keep an eye out. And Jopet is already managing the transition of our people to legal jobs. This is our time now. No more guns, no more hiding. Hinalikan ni Kiko si Annalisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang unang pagkakataon ng halik nila, walang bahid ng takot o pagmamadali. Ito'y isang halik ng pangako na magiging masaya na lang talaga sila. Pagbalik sa Maynila, ang unang agenda ay ang reopening ng foundation. Lahat ay naroon. Si Sarah na naka-uniforme, si Jopet na nakabarong na medyo masikip sa kanya, at ang mga batang may dalang mga bulaklak. Speech! Sigaw ng mga tao. Tumayo si Annalisa sa harap. Ang masasabi ko lang, kahit gaano man kadilim ang pinanggalingan mo, basta may isang taong maniniwala sa'yo, magiging maayos ang lahat. Kiko, para sa ito. Nang matapos ang event, hinila ni Kiko si Annalisa palayo sa crowd. May pupuntahan tayo. Saan na naman? May kidnapping bang magaganap? Just follow me. Wow, Kiko, ano to? Annalisa, nung una kitang nakita sa warehouse, ang akala ko, ikaw na ang pinaka-annoying na babaeng nakilala ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, narealize ko na ikaw pala ang kaisa-isang piraso na kulang sa buhay ko. Lumapit siya kay Annalisa at hinawakan ng 2 kamay nito. 30 years kang naghintay. 30 years kang naging tapat sa sarili mo at sa pamilya mo. At sa loob ng 5 taon na paghihintay mo sa akin, habang nasa kulungan ako, napatunayan ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Dahan-dahang lumuhod si Kiko sa isang tuhod. Inilabas niya ang isang diamanting singsing.
Annalisa, hindi ako nangangako ng perpektong buhay. Baka mag-away pa tayo dahil sa pagluluto o baka asarin mo pa rin ako. Pero ang pangako ko, hindi ko bibitiwan ng kamay mo. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo ulit. Annalisa, my one and only, will you marry me? Will you be my boss forever? Tuluyan ang bumuhos sa mga luha ni Annalisa. Pero sa pagkakataong to, ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Kiko, syempre oo. Kahit 100 years pa kitang hintayin, oo. At Kiko, promise mo na only hotdog tayo habang buhay ha? Tumawa si Kiko habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Annalisa. Tumayo siya, binuhat ang dalaga, at hinalikan ito ng matagal habang ang mga fireworks sa paligid ay nagsimulang sumabog. Mula sa malayo, nakasilip si Jopet at Sarah habang may dalang champagne. O paano ba yan, Sarah? Tayo na lang ang natitirang single. Baka naman pwedeng hotdog din ang maging simula natin. Biro ni Jopet, binatukan lang siya ni Sarah. Manahimik ka, Jopet. Kumain ka na lang dyan. Nagising si Annalisa na may dambuhalang ngiti at isang makinang na diamante sa kanyang daliri. Inunat niya ang kanyang mga kamay at muntik nang mahulog sa kama nang mapansin niyang wala si Kiko sa tabi niya. Kiko, happy to be? Nasaan ka? Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Kiko na nakasuot lang ng silk na pajama pants. Bit-bit ang isang tray ng breakfast in bed. Pero hindi ito ang ordinaryong breakfast. May sinangag, itlog at syempre isang platito ng paboritong hotdog ni Annalisa na hiniwa-hiwa sa hugis puso. Good morning, my boss. Malambot na bati ni Kiko, sabay lapag ng tray sa hita ni Annalisa. Wow, level up na talaga ang service. Pwede bang ganito na lang tayo araw-araw? Pero Kiko, seryoso, hindi ba ako nananaginip? Kasi baka mamaya, magising ako nasa tapat na naman ako ng kariton ko sa palengke at hinahabol ng mga traffic enforcer. Naupo si Kiko sa tabi niya at hinaplos ang kanyang pisngi. It's real, Annalisa, at hindi ka nababalik sa pagtakbo mula sa mga enforcer. At kung tatakbo ka man, tatakbo ka patungo sa akin. Ay, ang corny mo na ya, nahawa ka na kay Jopet. Tawa ni Annalisa pero ramdam niya ang kilig. Isang linggo bago ang kasal, naisipan ni Jopet na bigyan si Kiko ng isang bachelor's party. Pero dahil nagbagong buhay na sila, hindi ito ang tipikal na party na may mga babaeng sumasayaw. Jopet, ano to? Tanong ni Kiko habang tinitingnan ng mga gear. Boss, miss na miss ko ng bakbakan pero dahil bawal ng totoong baril. Paintball na lang. Isipin mo na lang, ito ang final mission mo bago ka tuluyang maging under the saya ni Annalisa. Salamat, Jopet. Salamat sa pananatili sa tabi ko kahit nung nasa pinakamababang punto ko ng buhay. Samantalang si Annalisa at Sarah, Annalisa, seryoso ko. Masaya ako para sa inyo ni Kiko. You've changed him. You gave him a reason to be human again. Salamat, Sarah, at salamat din sa pag-aalaga sa kanya nung wala ko. Kahit alam kong may crush ka sa kanya noon. Hoy, past is past. Ngayon ang priority ko, hulihin ang mga groom na hindi sumisipot sa kasal. Kaya siguraduhin mong sisipot yun. 3 araw bago ang kasal, may isang matandang babae na dumating sa mansyon. Nakasuot ito ng simpleng bestida at may bitbit na lumang bayong. Sino po sila? Tanong ni Annalisa nang pagbuksan niya ito ng pinto. Hinahanap ko ang lalaking nagngangalang Kiko. Ang dati niyang yaya nung bata pa siya, si Yaya Rosa. Agad na lumabas si Kiko mula sa library nang marinig ang pangalan. Yaya Rosa? Akala ko isa ka sa mga nawala nung gabing yun. Nakatakas ako, Kiko, at sa loob ng maraming taon, natakot akong lumapit sa'yo dahil sa gulo ng buhay mo. Pero nung narinig ko sa balita na magpapakasal ka na't nagbagong buhay, hindi ko na matiis na hindi ka makita. Doon lalong lumambot ang puso ni Annalisa. Ipinagluto niya ng masarap na pagkain si Yaya Rosa at magdamag silang nagkwentuhan tungkol sa kabataan ni Kiko at kung paano ito umiiyak noon kapag nadadapa at kung gaano ito kahilig sa chocolates. Nasa veranda sina Annalisa at Kiko, pinapanood ang huling paglubog ng araw bago sila maging opisyal na mag-asawa. Kinakabahan ka ba? Hindi. I've faced armies, Annalisa. This is the easiest mission I've ever had. Sagot ni Kiko, pero ramdam ni Annalisa
ang mabilis na tibok ng puso nito. Sus, ang bilis kaya ng heart mo. Aminin mo na. Natatakot kang mag-yes ako tapos bigla akong tumakbo pabalik sa palengke. Niyakap siya ng mahigpit ni Kiko. If you run, I'll kidnap you again and again until you realize that your place is right here, in my arms. I love you, Kiko. Salamat sa pagpili sa akin kaysa sa 50 million mo. You are worth more than any amount of money. You are my life, Annalisa. Ang araw ng kasal ay naging perpekto. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, lumabas ang isang Annalisa na tila isang anghel. Suot niya ang isang eleganteng lace gown na bumagay sa kanyang morena skin. Si Kiko na nakatayo, hindi na napigilang mapaluha. Si Jopet na best man ay panay ang abot ng panyo sa kanyang boss. Ang pogi mo ngayon, boss. Daig mo pa si James Bond. Bulong ni Jopet. Shut up, Jopet. Nang makarating si Annalisa, hinawakan ni Kiko ang kanyang kamay. Ang pari ay nagsimula na ng seremonya. Kiko, do you take Annalisa to be your lawfully wedded wife? I do. More than anything in this world. Annalisa, do you take Kiko to be your lawfully wedded husband? Tumingin si Annalisa sa paligid. Kay Jopet na nakangisi, kay Sara na naluluha, kay Yaya Rosa na nakangiti, at kay Kiko na puno ng pagmamahal ang mga mata. I do. At syempre, I do rin sa Unli Hotdog promise natin. Nagtawanan ng lahat sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng mga vows, dumating na ang pinakahihintay na sandali. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Dahan-dahang inangat ni Kiko ang belo ni Annalisa at hinalikan siya ng may kasamang lalim at pangako. Ang palakpakan umabot hanggang labas. Sa reception, naging masaya ang lahat. Walang gulo, walang kaba. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng floor, bumulong si Annalisa kay Kiko. Kiko, may sasabihin ako sa'yo. What is it, my queen? Inilapit ni Annalisa ang kanyang bibig sa tenga ni Kiko. I think baka hindi lang tayo dalawang mag-e-enjoy. What do you mean? I'm 2 weeks delayed. Literal na nanlaki ang mata ni Kiko. Binuhat niya si Annalisa at inikot-ikot sa gitna ng dance floor habang sumisigaw ng, I'm going to be a father. Nagsigawan ng lahat, lalo na si Jopet na agad nag-order ng panibagong round ng drinks. Boss, congrats! Ako ang ninong ha? 5 taon matapos ang kanilang ingranding kasal. Si Kiko na dati may hawak na baril, ngayon ay may hawak na vacuum cleaner. Kiko, yung gilid ng sofa may alikabok pa. Akala ko ba'y eagle eye ka nung sniper ka pa? Bakit hindi mo makita yung dumi na yan? Sigaw ni Annalisa mula sa kusina habang nagtitimpla ng gatas. Opo, Boss Annalisa, ito na po. Papunta na sa target area. Sagot ni Kiko ng may kasamang salute. Kahit pawis na pawis sa gawaing bahay, ang kanyang mga mata puno pa rin ng pagmamahal. Sinong mag-aakala na ang lalaking nagpabagsak sa mga sindikato matatalo lang ng isang matalim na tingin ng asawang nakaduster? Pumasok sa eksena si Jopet na ngayon hindi na lang bodyguard kundi official driver at tagapag-alaga na rin. Bit-bit niya ang 2 makulit na bata. Si Kiko Jr. na carbon copy ng tatay pero may kadaldalan ng nanay at ang bunsong si Anika na mukhang anghel pero kayang magpaiyak ng kalaro sa isang irap lamang. Boss Kiko, eto na ang mga little bosses. Grabe boss, mas mahirap pang bantayan tong si Junior kaysa magbantay ng warehouse sa pier. Muntik na kaming habulin ng aso sa park dahil tinawag niyang hotdog yung dachshund ng kapitbahay. Hingal na sabi ni Jopet. Mukha naman kasing hotdog talaga yun, Tito Jopet. Hirit ni Junior habang tumatakbo patungo sa kanyang tatay. Daddy, sabi ni Mami, ikaw daw ang maghuhugas ng plato mamaya kasi natalo ka sa bato-bato pick kagabi. Napakamot ng ulo si Kiko. Oo na, Junior. Alam mo naman ang batas dito sa bahay. Ang utos ni Mami ay batas at ang reklamo ni Daddy, wala lang, bawal magreklamo. Isang hapon, habang nagpapahinga si Kiko sa garden, habang nagdidilig ng mga tanim na kangkong ni Annalisa, naupo sa tabi niya si Jopet. Boss, minsan napapaisip ako, paano mo natatagalan na under ka kay Annalisa? I mean, ikaw si Kiko de Silva. Isang kumpas mo lang nun lahat nanginginig. Ngayon, isang tawag lang ni Annalisa na, Kiko ang basura!
Tumatakbo ka na parang may sunog. Ngumiti si Kiko ng malalim. Jopet, hindi ito tungkol sa takot. Ito'y tinatawag na strategic surrender. Sa labas ako ang bossing, pero sa loob ng bahay na to, si Annalisa ang nagligtas sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka nasa ilalim ako ng lupa o nabubulok na sa kulungan. Ang pagiging under sa kanya ay ang pinakamaliit na paraan para pasalamatan siya sa kapayapaang nararamdaman ko ngayon. Shit boss, ang lalim! Tawa ni Jopet. Biglang bumukas ang bintana sa itaas. Kiko, yung sampay ulan na. Ano pang ginagawa niyo dyan ni Jopet? Magchichismisan ba kayo o kikilos? Sigaw ni Annalisa. Mabilis na tumayo ang dalawa. Ito na po mahal. Takbo Jopet, kunin mo yung mga hanger. Hindi na bumalik si Kiko sa madilim na mundo. Sa halip, ginamit nila ni Annalisa ang kanilang puhunan para itayo ang isang chain ng restaurants. Si Annalisa ang CEO syempre. Si Kiko ang chairman of the board, taga-pirma at taga-tikim. At si Jopet ang head of logistics na taga-deliver na din. Nagkaroon ng inspection sa main branch. Dumating si Sarah na ngayon, isa ng mataas na opisyal sa police force para bumisita. Wow Kiko, sinong mag-aakala na ang public enemy na nasa unang list nun magiging ganito ngayon? Biro ni Sarah habang tinitikman ng luto. Ganyan talaga Sarah. Kapag nahanap mo ng tamang partner in crime, nagagawin kang matino, wala kang choice kundi magbago. Sagot ni Kiko habang inaayos ang kanyang apron. Teka Sarah, balita ko may bagong operation ka raw. Singit ni Annalisa. Oo Annalisa, operation hanapin ng lalaking hindi takot sa pulis dahil masyado kasi akong busy sa trabaho, nakalimutan ko nang mag-date. Naku Sarah, hayaan mo pag may nakita kaming good size para sa'yo. Ire-recommend namin ni Kiko, di ba mahal? Siko ni Annalisa kay Kiko. Oo naman mahal kahit sino, basta wag lang kasing kulit ni Jopet. Kahit na under si Kiko, hindi ibig sabihin na wala na siyang diskarte. Para sa kanilang anniversary, nagplano si Kiko ng isang sorpresa na hindi alam ni Annalisa. Ginamit niya ang tulong ni Jopet at Sarah. Sinabi nila kay Annalisa na may emergency sa foundation at kailangan niyang pumunta doon agad. Emergency? Anong nangyari? Natatarantang tanong ni Annalisa habang sumasakay sa sasakyan. Pagdating sa foundation, madilim ang paligid. Jopet, nasaan ang mga tao? Biglang bumukas ang mga ilaw. Ang buong field ng foundation ginawang isang outdoor cinema. Ang palabas, isang compilation ng mga video at pictures nila mula nung araw na kinidnap ni Kiko si Annalisa hanggang sa panganganak niya sa kanilang dalawang anak. Lumabas si Kiko mula sa likod ng malaking screen. Annalisa, malambing niyang tawag. Kiko, akala ko ba emergency? Emergency naman talaga eh. Emergency na kailangan kong ipaalala sa iyo na ikaw pa rin ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. 10, 20 o kahit 100 taon man ang lumipas. Handa akong maging under mo. Basta ikaw ang reyna ng buhay ko. Lumapit ang dalawang bata. Bit-bit ang isang malaking box. Pagbukas ni Annalisa, laman nito isang bagong singsing, isang eternity ring. Kiko, ang dahaya mo talaga. Hindi ako nakapag-lipstick. Hagulgol ni Annalisa habang niyayakap ang kanyang pamilya. Sa dulo ng gabi, habang nakahiga ang buong pamilya sa isang malaking blanket, ay nagtanong si Junior. Daddy, totoo po ba na dati kang masamang tao? Napatigil si Kiko. Tumingin siya kay Annalisa na tumango ng bahagya. Junior, totoo yun. Marami akong maling nagawa. Pero dumating ang mami mo. Tinuruan niya ako ng tunay na lakas ay hindi nasa barilo sa dami ng pera. Ang tunay na lakas ay sa pag-aalaga sa mga mahal mo sa buhay at sa pagiging matapang na harapin ang mga pagkakamali mo. Eh mami, bakit po under sa inyo si Daddy? Tanong naman ni Anika. Natawa si Annalisa. Kasi Anika anak, ang mga lalaking katulad ni Daddy, pinipili nilang maging under dahil alam nilang ang mga babaeng katulad ni Mami gagawin ng lahat para protektahan ang puso nila. It's a partnership baby. Si Daddy ang pundasyon, si Mami naman ang nagpapatakbo. At si Tito Jopet ang tagakain. Sigaw ni Jopet mula sa malayo na kasalukuyang nilalantakan ng cake ng anniversary. Makikita mo pa rin si Kiko na matyagang naghihintay sa labas ng supermarket habang bit-bit ang mga eco bag ni Annalisa.
Makikita mo pa rin si Annalisa na sinisigawan si Kiko dahil nakalimutan na itong bumili ng suka. Pero pagkatapos, yayakapin ito ng mahigpit at bubulungan ng mahal kita. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung sino ang boss o kung sino ang under. Ang mahalaga ay sa gitna ng gulo ng mundo, nahanap nila ang isa't isa. Isang mafia boss na nahanap ang kanyang kaligtasan sa isang matapang na tindera ng kangkong. At ang kanilang pamilya, sila ang buhay na patunay na ang pag-ibig kayang magpabago ng kahit na sino. Basta't handa kang isuko ang lahat para sa isang taong gagawin kang best version of yourself. Isang Sabado ng umaga, ang mansyon ay hindi naging tahimik. Si Kiko, seryosong nakatitig sa washing machine na tila ba ito'y isang bombang kailangang i-defuse. Kiko, bakit naging pink ang mga puting t-shirt ni Junior? Sigaw ni Annalisa mula sa kabilang kwarto. Isinama mo na naman ba yung pulang duster ko sa puti? Mahal, akala ko kasi hindi ko kulay duster mo. Bilang parusa, ikaw ang magluluto ng tanghalian. Mahal, reklamo ni Kiko. Mabilis lumaki ang mga bata. Dumating ang araw ng PTA meeting sa school ni na Junior at Anika. Dahil busy si Annalisa sa pag-expand ng kanilang negosyo, si Kiko ang inutusang dumalo. Mr. De Silva, ang anak niyong si Junior ay nahuli naming nagbebenta ng kangkong chips sa loob ng classroom. Sabi ng teacher, imbis na magalit, muntik nang mapangiti si Kiko. Manas sa nanay sa loob-loob niya, pero naalala niyang bili ni Annalisa na, Kiko, maging seryoso ka doon. Huwag mong gamitin ang mafia stare mo sa mga teacher. Pasensya na po, ma'am. Sasabihan ko po ang asawa ko na dagdagan ng supply para hindi kulang. And Mr. De Silva, bakit po tuwing tinatanong si Anika kung anong trabaho niyo, ang sagot niya, professional plate washer? Kasi po ma'am, yun po ang madalas niyang nakikita sa bahay. Under po ako, supportive husband po ako. Dahil sa sobrang busy nila bilang mga magulang at business owners, naramdaman ni Kiko na kailangan nilang mag-date ni Annalisa. Mahal, pwede ba tayong lumabas mamaya? Ako nang bahala sa lahat. No kids, no jopet, no business talks. Sige, pero siguraduhin mong hindi yan sa mamahaling restaurant na kailangang mag-gown ako. Gusto ko yung relax lang. Dinala ni Kiko si Annalisa sa isang tagong drive-in movie theater. Kiko, naalala mo nung unang gabi na pinatulog mo ko sa mansyon mo? Akala ko talaga kukunin mo na ang kidney ko. At ako naman, akala ko mabibingi ako sa kadaldalan mo. Pero tingnan mo tayo ngayon. Hindi ko na kayang matulog kapag hindi ko naririnig ang boses mo. Kahit madalas sinisigawan mo ko. Sa gitna ng sine, biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan. Si Jopet. Boss, sorry sa istorbo pero si Junior ayaw matulog. Hinahanap yung bedtime story mo. Jopet, sabi ko wag kaming susundan. Natawa na lang si Annalisa. Tara na nga mahal, mukhang kahit anong tago natin, hindi talaga tayo pwedeng mawala ng matagal. Ganyan talaga kapag family first. Naisipan ni Kiko na subukang bawiin ang kanyang authority kaya kinausap niya si Jopet. Jopet, simula ngayon, hindi na ako agad susunod kay Annalisa. Ipapakita ko sa kanya na ako pa rin ang alpha male dito sa bahay. Boss, wag mo nang subukan, masasaktan ka lang. Pagpasok ni Kiko sa bahay, nakita niya si Annalisa na naglilinis ng mga sapatos. Kiko, ang medyas mo, nakakalat na naman sa sala. Pulutin mo nga yan ngayon din. Utos ni Annalisa nang hindi tumitingala. Tumayo ng tuwid si Kiko. Inayos ang boses at sinabing, Annalisa, hindi ko yan pupulutin. Ako ang lalaki. Hindi pa natatapos ni Kiko ang sasabihin niya nang tumingin si Annalisa. Isang tingin na matalas pa sa kahit anong patalim. Ako ang lalaking gagawa niyan para sa'yo at lalabahan ko na rin pati yung mga kurtina, mahal. Gusto mo bang ipagtimpla pa kita ng kape? Napailing na lang si Jopet sa labas ng bintana. Sabi ko sa'yo, boss walang alpa sa asawa mo. Lumipas sa mga taon, si Junior ay naging isang mahusay na abogado habang si Anika naman naging isang chef. Sa kanilang 25th wedding anniversary, nagtipon-tipon ng lahat. Si Sarah ay retirado na pero active pa rin sa foundation. Si Jopet may sarili na ring pamilya pero under desire rin ng kanyang asawa. Daddy, Mami, anong secret nyo? Tanong ni Anika. Tumingin si Kiko kay Annalisa.
Ang secret? Simple lang. Huwag kang matakot na magpatalo sa mga taong mahal mo. Dahil sa pag-ibig walang talo o panalo. Ang mahalaga'y pareho kayong naglalakad sa iisang direksyon. At syempre, ako lang ang boss palagi para iwas gulo. Singit ni Annalisa. Mahal, pagod ka na ba sa akin? Tanong ni Kiko habang dahan-dahang isinasayaw si Annalisa. Kiko, kahit maging ulyanin na ako at makalimutan ko ang pangalan mo, hindi ko makakalimutan kung paano mo ko pinatawa at pinrotektahan at hindi ko makakalimutan na ikaw ang pinakamahusay na lalaki para sa akin sa buong mundo. Hinalikan ni Kiko ang noo ni Annalisa. Forever.